Sa video na to, pag-uusapan natin yung phone na possible maging ito yung Poco F8 Ultra, which is itong Redmi K90 Pro Max. So, na-launch yung phone na to sa China around October 23, 2025. So, around 2 to 3 weeks ago lang, pero madami na agad nagsasabi na isa siya sa pinakasulit na phone na pwede mong mabili. So, ang reason dito is ine-expect nga na siya yung magiging successor ng Poco F7 Ultra, which kilala naman natin yung Poco F series as a flagship killer na lineup ng Poco. Dahil talaga namang yung specs nila todong-todo, pero yung presyo niya hindi ganun kataas. Pero ano nga ba yung specs nitong upcoming Redmi K90 Pro Max? So, meron siya ditong chipset na Snapdragon 8 Elite Gen 5 na 3nm. So, ito yung pinaka-latest ngayon ng Qualcomm Snapdragon. And dahil 3nm yung chipset niya, expect natin na power efficient yung phone na to. Pero hopefully, hindi rin siya gano'n na nagiinit pag naglalaro. Pagdating naman sa display nitong Redmi K90 Pro Max, meron siyang 6.9 inches na LTPO AMOLED display na capable din ng 120Hz na refresh rate. And pagdating naman sa protection ng display, meron tayong tinatawag na Xiaomi Dragon Crystal Glass na sabi nila mas matibay daw to sa ceramic shield ni Apple and sa Gorilla Glass Victus 2. Yung operating system niya is naka-Android 16 na naka-Hyper OS 3. Pagdating naman sa battery capacity, meron itong Redmi K90 Pro Max na 7,560 mAh na capable ng 100 watts na wired charging and 50 watts na wireless charging. Capable din pala siya ng 22.5 watts na reverse wireless charging. Pagdating naman sa kanyang camera, meron siyang 50 megapixel na main wide camera, 50 megapixel na periscope telephoto, and 50 megapixel na ultra wide. And share ko na lang din tong mas more detailed specs galing kay Shandy Philippines, which currently available sa kanya itong Redmi K90 Pro Max. So 45,999 para sa 16/512GB variant na Denim Gems Edition and 52,999 para sa 16GB 1TB na Lamborghini limited edition. Pero take note lang guys na ito is mga China ROM. So kumbaga wala pa siyang Google, may mga apps pa na iba yung language, may mga settings na iba. Pero don't worry naman kung ang habol nyo yung global release mismo ng Poco F8 lineup. So I think malapit na siya kasi may mga leaks na nakikita online. Yung last generation na Poco F7 sobrang nagustuhan ko. Even yung base variant, yung Poco F7 lang napaka-solid na phone. Yung middle variant lang nila na Redmi K80 or yung Poco F7 Pro, yun yung may konting issue ako kasi medyo umiinit siya. Pero pagdating dun sa Poco F7 Ultra na by the way, yun yung pinakaunang ultra phone ni Poco, solid talaga. Kumbaga, meron siyang magandang camera. Okay na okay for gaming. Even yung mga talagang high demanding games, hindi ko na-experience na nagkaroon talaga ng frame drop or uminit yung phone. So, meron ako mataas na expectation para sa upcoming Poco F8 lineup. Kaya naman kung gusto mo makita yung magiging future review natin para sa global release nito, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.